Ay, magandang umaga. Maniwala ba kayo na inalok ng 1 billion si dalawang Rimulya para sa kaso ng flood control? O yan ang pag-usapan natin po sa ngayon. Ladies and gentlemen, dito naman, ang galing sa kanila. Isang bilyonis pinag-usapan. So maniwala ba kayo isang bilyon? Sa totoo lang, naniniwala ako na kayang mayroong mag-aalok. Kasi nga, maraming yumaman, mga contractors. At nakikita ko ang takbo ng kaso. Malamang makukulong mga yun. So mag-aalok sila kay Rimulya kasi ombudsman ang magpaprosecute niyan. At gagawa naman ng paraan ng ombudsman na hindi ipresenta yung mga material evidence para ma-acquit for lack of evidence. Grabe na mga style, no? Ganun po yon ang kalakaran sa Pilipinas. Wala tayong magagawa. So, ito, ipakita ko lang sa inyo yung anunsyo ng mga Rimulya na inalok doon sa 1 billion. Kapalit ng tulong sa isang tao na may kaso sa flood control. Ito po, pakinggan nyo. Hindi ko alam kung maniniwala kayo dyan o hindi. Kung ako naman, hindi po ako maniwala dyan. Ayan o, tingnan nyo. Hindi ko na lang i-music kasi baka maka-copyright strike ako. Basahin ko na lang. Rimulya Brothers, ibinunyag na inalok. Mano sila ng tig 1 billion. So 2 billion lahat para sa pagtakpan ng issue ng flood control. Pero hindi nila tinanggap dahil gusto nilang managot ang mga, di nga. Baka kulang. Gusto 20 billion. Di nga. Rimulya Brothers may lumapit sa amin through an intermediary. Nag-offer sa aming magkakapatid ng 1 billion para matapos ang kaso nila. Sabi namin, no deal. Kunwari, bakit hindi nyo hinuli? Attempted bribery yun Attempted bribery yun. Kaya dapat ikasuha ka sa ombudsman. Sampa tayo sa ombudsman ng kaso laban kay Rimulya. Kasi attempted bribery. Inamin nyo na may nag-alok. Ang problema lang namin ay wala tayong pangalan ng tao kung sino nag-alok. Pero style po na ginagamit yan. Style po ni ano yan. Style ni Trillanes na kuno may nag-alok sa kanya. Kagaya na alala mo si Trillanes. Nag-anunsyo na may nag-alok daw si Bungo sa kanya na huwag lang kasuhan si Bungo. Ay nako, kung ano naman iniisip ninyo. Para sumikat, para kung ano-ano. Sa totoo lang, napakakurap nyo mga Rimulya Brothers. Sa totoo lang, ganun talaga ang katotohanan dyan. Pag inalok kayo ng 10 billion, sigurado, kita mo, nakikita ko na yung nangyari kayo, no? Bakit, ang tanong kong isa, bakit bumaliktad si Henry Alcantara sa kanyang testimonya? Inalok ba yon? Magpapakulong na lang siya? Inalok ba yun? Magpapakulong na lang? Bakit? Ang hindi ko maintindihan, nagsumuko na siya, nagbigay na siya ng 181 million na sinauli, tapos binawi yung testimonya, malinis daw siya, hindi siya nagsumali sa mga bidding-bidding, hindi siya sumali sa mga lahat-lahat ng mga illegal. Anong klase? Tapos sasabihin ngayon DOJ, hindi daw bumaliktad. Ano ba kayo? Mga uto-uto ka, Attorney Frederick Bida, huwag mo na kaming lukuhin. Ikaw yung acting DOJ Secretary. Alam mo, kilala kita, dati kang mayor ng Mendez Nunez Huwag nyo nga kami lukuhin. Gawin yung trabaho ninyo, hindi yung gumawa kayo ng kwento. Para lang para sumikat kayo, pag-usapan kayo lagi. Mahilig talaga kayo sa press. Ito yung ombudsman na makita mo, nag-press lagi, nag-press con. Pero nang pinuna ni Samuel Martires, ay tumigil pansamantala. Tapos ito lang yung ombudsman na
for the first time, meron tayong ombudsman na politiko. Ever since, you cannot expect the command of the Constitution for a person to be an ombudsman. You cannot even comply the command of Section 1, Article 11. What does it say? Section 1, Article 11 says, a public office is a public trust. All government officials and employees must, at all times, be accountable to the people. Serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Act with patriotism and justice, and live modest lives. Okay, tama. Basahin yung Section 1, Article 3. Tingnan nyo, memorize ko. Ang ibig sabihin po niyan, how can you serve with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency kung politiko ka? Bakit ko nasasabi na hindi pwede mangyari ang politiko? Sapagkat po, karamihan po hindi maiwasan mga politiko kinakasuhan. So how can you be efficient with utmost manner kung politiko ang kinakasuhan? Kagaya niya, magtatanong na tayo direkta. Ano mangyari kung ang kababayan mo na si Bong Revilla kasi kakasuhan? Anong gagawin mo dyan? Siyempre, kababayan mo yan. Tutuhanan mo ba yung kaso kay Bong Revilla? Pero hindi ako maniniwala na kung may 1 billion man na inalok bawat isa sa kay Remulla, Janvic at saka Boying, hindi yan manggagaling kay Bong Revilla. Kasi bakit? Kukunti lang kinita niya dyan eh. 250 million lang. Ginastos pa sa election. Kung may magbibigay man, pwede mangyari dyan kay Romualdez. Kasi si Romualdez ang pinaka number 2 na ninakaw. Ang number 1 na ninakaw ay si BBM. Nakalain mo naman, 2 billion kada buwan ang binibigay. Malay-malitang pera. Ang pangatlo diyang pinakamayaman si Sandro Marcos Aka, o di ka also known as Sandro Dasa. Kamukha kasi ni Bong Dasa eh. So, ngayon, kung may magbibigay man, yan ang pangunahing magbibigay ng pera. Pero ang tanong, papayag ba? Alam ni Boying magkano kinita ng bawat isa dyan. Sigurado ko ang magbibigay dyan ay yung congressman na kontraktor. At saka president. At saka speaker. At saka si Sandro. Si Saldico, kalaban mo, hindi magbibigay sa iyo yan. Ang posible magbigay din si Gargiula na ayon kay Liveste, ng batang congressman na si Leandro Legarda Liveste, ay nitong huling araw sa mga siningit lamang ni Cabral ay 20 billion. Maliban pa sa 20 billion, naglalako pa, nagbebenta pa ng mga kontrata. Ang sino mang mga congressman na mayroong allocable o mayroong nilalapitan niya, halimbawa, ang kikitain sa isang proyekto ay, example, yung 96 kasi lagi may 96,500,000. Yan lagi ang kontrata parang copy-paste. Hindi na gagawin, hindi ka na dodrawing ulit. Kung ako engineer, hindi na ako magdodrawing ulit ng disenyo. Copy-copy na lang. Total, may scanner na ngayon. Copy-paste. Pati yung estimates, i-copy-paste na lang. Dapat iba-ibang lugar, iba-ibang presyo eh. Kasi sa Samar, mababa ang presyo ng labor, maraming buhangin, mas mababa. Tapos iparehas mo sa presyo sa Manila, mataas. Ibig sabihin, malaki ang
malaki ang tinatawag na window o yung halaga na pwede mong pang nakawin. Kasi ang inamin na rin ni Bryce Hernandez na lahat ng proyekto nila sa DPWH ay overpriced ang estimates. To the tune of 200%. Na dapat ay 50 million lamang kailangan, dudublin na 96,500,000. So ngayon, ang ginagawa ni Gargiula, kakaiba siya reseller Nalapitan niya congressman, kung kikitain mo dyan sa project mo ay ay umabot yan mga at 20%, 20 million. Kung okay ka ba? Kailangan mo ng pera, bigyan kita 10 million, akin na lang yan. Ganon po ang ginagawa ni Gargiula. So si Gargiula ay pwedeng, kung totoo man niya may nagbibigay ng pera, 1 billion, naku, hindi magbibigay si Gargiula ng 1 billion lang. Aba batangkin nyo yan Hindi lang 1 billion. Oh, the most corrupt Batanggenyo I have ever seen. Next to Ralph Recto. Siyempre, kahit 10 billion yan, kahit 20 billion, kayang magbigay nun. Kasi ang bangko, ang mga deposits and withdrawal sa kanya, sa total, umabot sa halos 500 billion. Halos kalahating trilyon. May mga bahay na discover ko ng bahay niya sa Amerika, 2, mansion. Marami pa dyan sa mataas na kahoy. Isang blockade yan na napakarang may golf course. Saan ka ba makikita? Bahay may golf course. Siya lang. Alam mo naman ang golf course. Hindi ka bababa sa 10 hectares dapat para may golf course ka. Kasi kung maliit lang, 2 hektarya, hindi pwede ang golf course. Kasi ilang greens yan. 9 greens, 9 holes. Tapos pabalik-balik. Ganun naman laro After reaching the last hole, tira ka naman pabalik sa the first hole. Kasi 18 holes lagi ang standard na tournament. So kung hindi man si Gargiula ang nagbigay dyan, pwede po yan si Sandro. Ay si Sandro hindi niya kailangan magbigay sa inyo. Alipin niya kayo Ganon din si Romualdez, hindi niya kailangan magbigay sa inyo ng 1 billion. Alipin kayo Ang boss niyo si BBM. O sino pang ibang contractor? Pwede si Diskaya. Kasi may pera na rin, kumita na rin ang gusto. Pwede rin si Mumo, yung ASIC. Yusik dati ng DPWH, na congressman ngayon ng Surigao del Sur. Sa District 1. Or pwede naman si Johnny Pimentel na meron siyang parkingan ng kanya mga sports car at pinatayo niya worth 1 billion. Doon sa Surigao. O doon sa Agusan, meron dyan si Vicente Lagnada. Aroni Vicente Lagnada. Contractor, pati yung kapatid niya sino bang pangalan? Victor ata. So sino ang magbibigay ng 1 billion sa iyo? Sa totoo lang, kung mayroon man, hindi nyo tatanggapin kasi bakit? At inanunsyo nyo pa. At bakit nyo inanunsyo pa? Anong ibig sabihin yan, Romel Bengson? Ang ibig lamang po sabihin niya, nagpapalaki. Bakit? Sasabihin, in other words, hindi kami tatanggap 1 billion lang. Ano kami? Easy boy? Ganun po nangyari. Pero ladies and gentlemen, please be reminded. Rimulya Brothers, please be reminded na yung pag-alok-alok ay krimen na po yan. Attempted bribery. So kung attempted bribery po yan, at ikaw po ay ombudsman, obligado ka po na magsampa ng kasong attempted bribery sa mga umaalok sa iyo. Bibigyan kita ng taning. Kapag hindi mo may sasampa sa loob ng 10 araw, ikaw ang kakasuhan ko for colluding with the person who attempted to bribe you. Di ba?
Hindi mo pwede sabihin na kung mo tinanggihan mo ay wala ka ng krimen. Ang krimen mo is refusal to prosecute. Dereliction of duty. Sabi nga ni budol pa mo. Budol talaga yan. Kunwari, bida. Ang alam ko lang bida si Atty. Frederick Bida na DOJ, acting secretary sa DOJ. O, yan. Ano pa tuloy salita sa inyo ni ito, tingnan natin isa-isa natin itong mga mayaman na kontraktor. Kontraktor, hindi kontraktor Hindi mo pwede ba si Romualdez kasi kahit nga si BBM tinabla Kayo pa kaya? O, titingnan natin itong mga pinakamayamang kontraktor. Si Dong Gonzales. Wala rito, nasa Amerika. Ilang Kapampangan naman na pinakakawatan. Kasama sila ni Maglangke, si Mayor Maglangke ng Candaba. Ay, mas mayaman pa ng Dihama kay at pati si pa. Yung si may-ari ng Legacy. Sinong pangalan nun? May-ari ng Legacy. Yung mga Ilonggo na kontraktor. Ito. Pakinggan nyo yung mga style nila. Style nito, Yudi Putput Pakinggan natin muna si Toby Chanko. Papakita ko lang sa inyo na hindi pwede na si Romualdez ang maaring magbigay o si BBM. Kasi sila yung boss. Ito. Pinagalitan nga ni BBM si ng pondo ng Kongreso. Sa The Spokes ng Billionaire News Channel, ibinunyag ni Navotas Representative Toby Tiangco na pinatawag sila ni Romualdez ng Pangulo sa isang lunch meeting kung saan pinuntirya ni PBBM ang tinawag niyang lavish excesses ng House leaders. After lunch, pinatawag kaming dalawa. Nandyan siya, nandito. Parang ganito. Ganito. May table dyan. So pinatawag kaming dalawa, nandyan siya, nandyan ako. Ang una sabi niya, ilang bahay ba ang, Martin, kayo ni Shalby, ilang bahay ba ang gusto niyo sa Forbes Park? Gaano karaming aeroplano, helicopter? That is the president's asking, Martin. Yes, helicopter kailangan nyo. Gaano karaming caviar ang kaya nyong kainin? Ilang Ferrari gusto nyo? Maraming Ipinakita pa raw ng Pangulo ang listahan ng flagship projects na ang pondo ay napunta umano sa mga proyekto ng mga kongresista. Dahil kayo ni Salvi, kinukuha niyo yung pera ng Congress. So he knew? Yun ang sinabi niya. Tapos may listahan siya ng mga kinuha niya yung cellphone, may listahan siya ng flagship projects na linagay sa unprogram. Itong mga to linagay niyo sa unprogram. Tapos idingit niyo yung mga proyekto niyo. Pinababalik daw kay Romualdez ang pondo sa unprogram funds pero hindi natupad na lalong nagpagalit sa Pangulo. Dagdag ni Tiangco, mariing itinanggi ni PBBM na nakinabang siya sa mga pondong ito. Manatiling nakatutok. Yan Nakita nyo? Ito naman, tingnan natin si Mumo at si Guardiola. Mag-body-body itong dalawang ito Isang Surigao nun at isang Batanggenyo. Parehong kawatan. Magkamag-anak sila, magpipinsan bilang kawatan. Isa lang nanay, tatay nila, kawatan. Frozen personal accounts ni Guardiola na bilyones daw ang mga naging transaksyon mula 2010 hanggang 2025. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Yan, si Itong nakaraang Guardiola. December 18, 2025, ipinag-utos ng Court of Appeals ang pag-freeze sa nasa mahigit 1,000 bank accounts na nakapangalan kay Construction Workers Solidarity o CWS Party List Representative Edwin Guardiola at sa mga kumpanya ang konektado sa kanya.
Kasunod yan ng naging investigasyon at petisyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Kabilang dito ang Newington Builders, S.Ang Construction and General Trading at Laurel Development Corporation. Out of 1,193 bank accounts na na-flag ng AMLAC, 55 ang direktang nakapangalan kay Guardiola. Dalawa rito, joint bank accounts nila ni Surigao del Sur 1st District Representative Huling-huli Romeo si Momo. Matatanda ang si Momo ang pinalitan ni Guardiola bilang representative ng CWS Party List noong 2022. Isa rin siyang dating undersecretary ng Department of Public Works and magkasama sila. Highways. Nang umpisang pumutok ang flood control scandal, kabilang din siya sa co-chairpersons ng House Infrastructure Committee na siyang nag-imbestiga mula sa hanay ng mga kongresista. Ang pinaka ay ganda, utang ng loob ko sa lahat sa'yo. Kung hindi mo gawa, hindi ako nakakapagservisyo sa aming bayan. O music, ikaw, Ari, haliki, ang Surigao. Ikaw ang dapat manungkunan sa Surigao. Oh. Si Edwin Gardiola po, engineer, Edwin Gardiola, di ba congressman, di congressman Bobo. Matatanda ang nitong nakaraang Disyembre, naghain ng reklamo ang mga pari ng Diocese of Tandag City at ilang abogado laban kay Congressman Momo sa Office of the Ombudsman. Patay ka, Kaugnayan Momo ng mga ka. umano'y violations ni Dapat Momo sinama niyo sa si mga Johnny batas Pimentel. patungkol sa prohibited interest. Pagmamayari kasi ng pamilya ni Congressman Momo ang kumpanyang Surigao La Suerte Corporation, kung saan nagsisilbi pa rin siya bilang shareholder ayon sa mga dokumento ng Securities and Exchange Commission. Ang kumpanyang ito nakakubra ng mahigit 1 billion pesos worth of contract sa DPWH sa probinsya ng Surigao del Sur mula 2017. Ayon kay Momo, politically motivated ang inihaing reklamong ito. Nag-divest na rin daw siya sa nasabing kumpanya mula nang maupo siya bilang Surigao del Sur congressman noong 2022. Although tama yun, mayroong nakontrata yung pamilya ko, pero the company was created right after I retired from the Department of Public Works and Highways. Kunwari pa. I retired in the Department of Public Works and Highways in 2017, and then right after that, nag-establish sila ng corporation. And I was even one of the member of the corporation before. But when I became congressman, I divested my interest. Bukod kay Congressman Momo, kasama rin sa natukoy na frozen bank accounts si Dionisio Valencia Torreja, na presidente rin ng construction firm na Torreja Construction Corporation. Ayon sa investigasyon ng AMLAC, may probable cause para sabihing related to an unlawful activity ang mga natukoy na bank accounts. Sa loob din daw ng mahigit isang dekada, mahigit 7 billion pesos worth of transactions ang naitala sa 55 bank accounts na direktang nakapangalan kay Guardiola. Hindi pa kasama ang nasa mahigit 1,000 bank accounts na nakapangalan sa mga Guardiola-owned companies na nakapagtala ng halos kalahating trilyong pisong financial inflows and outflows mula 2010 hanggang 2025. 20 days lang ang ipinataw na freeze order ng Court of Appeals sa natukoy na accounts at nakaschedule kahapon ang pagdinig kung i-extend ba ito o ipahihintulot na muli ang paggalaw ng financial assets ni Guardiola at ng mga kumpanyang konektado sa kanya. Humihingi pa ng update ang BNC sa Court of Appeals at AMLAC kaugnay sa naging desisyon sa naturang pagdinig. Sinubukan din namin kunin muli ang panig ni Congressman Momo pero hindi pa ito sumasagot sa aming mga mensahe. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Posible, dyan ang galing ang 1 billion na alok. Pero bakit? Ang tanong ng bayan ay bakit hindi kinasuhan? Ito naman, mga Guardiola nakipagsabayan sa Diskaya. Pwede rin mga Diskaya ang nabigay. Na Edwin Guardiola ang tinaguriang flood control queen na si Sara Diskaya nang humarap sa Senado para pangalanan ang mga opisyal na nangikil umano sa kanila. Pero sa resibo ng AMLAC, mahigit 70 million pesos ang bank transactions sa pagitan ng mga kumpanyang konektado sa kanila. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. Noong nakaraang December 18, opisyal nang ipinag-utos ng Court of Appeals ang pag-freeze sa nasa mahigit 1,000 bank accounts na nakapangalan kay Construction Workers Solidarity o CWS Party List Representative Edwin Guardiola at sa mga construction firm ng kanyang pamilya. Kabilang dito ang 756 bank accounts na nakapangalan sa Newington Builders, 325 accounts na nakapangalan sa S.Ang Construction and General Trading,
57 accounts na nakapangalan sa Laurel Development Corporation at 55 accounts na direktang nakapangalan kay Guardiola. Alinsunod yan sa petisyon Anyway, na balita natin yan. Ito naman ipalabas natin. Oh, maaaring mga ito ang mga posibleng magbibigay tig 1 billion. Pero wala, small time. 1 billion, small time. Yan. Ang mga contractor na sina CWS Party List Representative Edwin Guardiola at magkapatid na Eric at Edvic Yap laban sa Bilyonaryo.com. Nanghihingi sila ng court order para pigilan ang website na ilabas ang freeze order ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa assets ng mga mambabatas. Dahil sina Guardiola at Yap Brothers sa flood control corruption scandal. Umabot daw sa 479.5 billion pesos ang naging transaksyon ng frozen bank accounts ni Guardiola sa loob ng 15 taon. 300 bank accounts at 16 billion pesos worth of properties na konektado sa mga Yap naman ang frozen na. Manatiling nakatutok So yan ah. So nakita na ninyo kung gaano katindi itong mga kontraktor natin. So sisiw ang 1 billion. So ngayon dyan ay tingnan mo ha, 480 billion ang total ng bank sa bank accounts ni Guardiola. So napakarami. Halos kalahating bilyon ha. Oh, tingnan natin ito. The transaction sa bank account na konektado sa kanya, umabot lang naman sa halos 480 billion pesos. Halos Yan ang kalahating bilyon. exclusive agenda report ni Joash Malimban. aabot sa halos kalahating trilyong piso ang recorded transactions sa bank accounts Kalahating konektado trilyon pala, kay hindi Construction kalahating Workers bilyon. Solidarity o CWS Party List Representative Edwin Guardiola sa loob ng mahigit isang dekada. Ayon yan sa naging investigasyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Base sa freeze order petition na pinaboran ng Court of Appeals, frozen na mula December 18, 2025 hanggang ngayong araw, January 7, 2026, ang 756 So anyway, ang masasabi ko lang dyan, kahit 100 billion kayang ibibigay. Kaya ganun lang, kung totoo man na inalok ng mga Remulla Brothers, ang dahilan lang ay papalaki pa sila ng alok, naliitan sila. So, walang sinabi si Atong Ang sa inyo ah. O ito, pakinggan natin si Pulong Duterte, ano masabi niya sa ang dami-dami niyong pera sa kay Remulla na inalok daw. Oh, hindi naniwala si Pulong. Congressman Pulong, magandang hapon po. Kamusta po kayo today? Guten Si Mittag, Pulong pala nandito sa kulungan sa tatay niya. Dalvin. Okay lang ko. Good imida. Purimedag din po pong. Marami pong circulated information right now sa different social media platform na gusto nila na sort of contradictory daw yung mga statement mo sa posisyon ng defense. Ano po yung masasabi mo dito, sir? O kabalo kabin kanang lisod no kanang kabalo ka man ng kalaban. I-twist gyud nila ang storya permi. Sabi niya, alam mo naman ang kalaban na i-twist lahat ng kwento. Kaya ang ilang utok ang masunod. Ya puro baya na mga Kasi ang utok na masunod kasi puro mga sa ilong, ibig sabihin adik, bangag. magabalo na ka. So kami Alam mo na, Bisaya mi, ako dabawin niyo ko. kami mga Bisaya. Bisan kami, pag nagkamang nami sa lapok, kahit na upang gumagapang na tanon kami mig sa, okay rami. Okay sa naman gid mi permi. kahit gumagapak na kami sa ano ba, putik, plan. Mintras buhi okay Okay, rami bring mga me. Bisaya. Ako ambot ang ubang Bisaya. Pero gipadako ko ngayon nanay. Na bisan Pinalaki kami. nagkalisod-lisod ang kahit kinabuhi. nakakahirap Okay ra diba? gihapon. Okay. Kay mo may gihatag sa Ginoo. At yan ang binibigay ng Mo Panginoon. na kuan diha nga dalimang kag sulteo nako nga namayat na siya. Tiguang na kaayo. Kasi isinasite niya na yung
Pag sinabi ko, uy, namayat na siya. Anong gusto Yo, niyo? wa mo kaon. Kabulo kayo sa isultihan ng mga ugok. Musulti mo na sila, unta diha na siya matay. Tapos kung magsasabi daw kung mamayat, tapos sasabihin daw ng mga bangag, oh, sana dyan na siya mamamatay. Karon musulti ko, okay ra siya. O sa isultihan. I-twist na po nila nga, okay ra. Alam mo, musulti ko, okay ra. Ako ato, di man ko doktor, mga ugok. Okay. Tapos sabi niya kung magsasabi daw siya na okay ang tatay niya, ay okay naman pala. Hindi naman pala namamayat. Hindi tuloy yung trial. Sabi niya, hindi naman ako doktor. Di ba? Alangan na nisuka, nagdugo diya sulod. Sultiun na kung okay. Sabi niya, alangan naman na kung susuka ng dugo ang aking tatay, ba't sasabihin mo sa kanila? Di, ano naman, lalaitin Okay. naman nila. sulti na ko siya, nisukag dugo. Di malipay mong tanan. Ginoo ko ninyo. Ay, magtuwa ng mga troll nila. Kay, okay rami. Okay Sir, na on a kami. different note, sinabi din ni Congressman Leviste na isa ka sa 4 na pinangalanan niya na walang non-allocables sa budget. Sir, anong masasabi mo dyan? 2022 pa man ko ay budget. So may labot na ko. Di. Sama sa akong gisulti, kami mga tabuin nyo, di may kutomon o way suporta ng national government. Sa akin sabi, hindi kami gugutom kahit na walang suporta ng national government kasi mula about 2022 wala na siyang budget. So 2021 lang atang budget niya, yung 51 billion. Di may mga matay. Diba? Mahimo pa hinoon mi o sa dawaton parehatong sulti sa kuha. Ingnan nas pulong, tagaan ako sa 5 billion basta cash dayon 40% madto sa Tambaluslos. Unsa pa proyekto na to ana? Sir, sinabi din ng dalawang Remulla brothers na somebody tried to bribe them with a 1 billion pero they actually refused daw. But as to the details po, hindi po nila sinabi kung sino. Pero marami pong nag-react, sir, na ito daw ay kriminal. So dapat nila ini-report. Ano po yung masasabi mo dito, sir? May labot na to ana. Magstorya-storya sila, opera sila 1 billion. Ano man pakialam kung hindi ka magkwento-kwento sila ganun? May labot na to ana nila. Ano wala akong kinalaman? Ano ila po storya, wag mo sila gisulti pangalan. O bakit sila magkikwento na wala namang binabanggit na pangalan? Di ba? Para unsa? Para sa niya? Para relevant mundo ha. Para mag-relevant silang dalawa? Storyahi tagabok ay. Ay, kwentihan mo ako. Sir, just to conclude this interview, ano po yung masasabi ninyo sa mga kababayan natin na talagang hanggang ngayon, more than 10 months na po, nandito pa rin at sumusuporta sa pamilyang Duterte? Ik heb dorst. Ik heb honger. Het spijt me. Dank u wel. Maraming salamat, Congressman. Ang gobyerno nagsalita na ng salitang Netherlands. Marunong na siya. Ibig sabihin, matagal na pala siya doon. Kasi natuto na magsalita ng salitang Netherlands eh. Salitang Dutch. So anyway, hanggang dyan lang po ang ating ngayon, live stream ngayon. At magano lang ko, Charlie Whiskey, na may iro ang City of Davao. Gikan man na sa national government. Ira. Proud Pinoy. Wala na naman ako, tinira na naman ako. Buwan, sinungaling. Tapos, true, kailan na maghirap mga Duterte. Rodi Rabi, Dr. Kasing, you're always in my prayers. Ben Marwerte, kailan ba yan maghirap? Basti, binabula mo na naman kayo. Proud Pinoy, Justice for Percy Lapid, Rodi Rabi, Pastor, Jerry Diasis, that should be investigated by the Blue Ribbon Committee. Ben Marwerte, kung big boss nila si PBBM, bakit nila hinabol si PBBM? Bakit nila, siyempre, presidente boss nila Yun ang nagbigay sa kanila ng pwesto. Tapos bigay lang nila 1 billion, hindi siguro totoo yan. Kwento nga lang yan. Makuturungin mo Basti, Sagmita, Mumu, Mamaw, talaga sa ibang kahulugan. Dens Ramirez, pwede mali kwento ni Toby. Sailing version yan. Dapat galit presidente, pinapubliko niya yung usapan General Torre, okay?
Bakit di niya pinangalanan yung mga nag-offer? Dapat nga pangalanan niya. Ikwento mo sa pagong Leila de Lima, Bam Aquino. Yun. Tapos hindi ako maniwala sa brothers na yan. So Paul Carina, Toto Kausing, kaya natin kay tinanggap ng Rimulya ang 1B kasi pinagtakpan nila ang mastermind. Arturo Arabit, Budol Pamor, Mine, Romel Bengson, Pabida, ang style ng mga Rimulya. Akala siguro maniwala na imbang bigat, tirador. Sige, K3R, inalok sila ng bilyon sa panahon ngayon. At hawak nila ang gobyernong ito. Kayang-kaya nila ikulong ang mga Rimulya pa. Sa Ben Marhuerto, 250 million per year. Lina Barca, kakagalit sila, pakapalan na lang sila ng mukha. So Lynn Barca, Ben Marhuerto, Otiksom, pinagluluko lang tayo ng mga yan, Dok. Pinagkatiwalaan pa ba natin yung mga yan? Lina Barca, kung totoo, inalok nila sila attorney, but hindi nila kasuhan ginagawa. Tama, dapat ang ganun ang logical dyan. Kakasuhan nila. Okay, hanggang dyan lang muna tayo.